Grabe, parang buong bansa yata ang uuwi ng probinsya ngayong araw. Ay, kanina pa ako rito pero ni isang malinaw na sagot wala akong nakuha kung may biyahe pa ba talaga. Ay naku, umuulan na. Alam ko namang may bagyo ngayon pero okay lang sana kung nakasakay na ako ng bus. Kaso hindi eh. Ay, sigurado mas mahirap nang sumakay. Traffic pa sa daan. Ayun yung isang staff. Makapagtanong nga. Kuya, may nabiyahe pa bang bus? Kung meron, ano pong oras? Naku, pasensya na po, miss. Karamihan ng provincial trips ay kansilado na. Hintayin na lang po yung susunod na anunsyo, ma'am. Ganun ba talaga kapag magbabagong taon? Kahit gaano kaagang pumunta rito, pahirapan pa rin makasakay? Ay, opo. Uwian po talaga ngayon dahil magbabagong taon. Tapos, masama pa ang panahon. May bagyo po kasi, ma'am eh. Oo, alam ko naman. Pero sana may bumiyahe pa. Ang hirap naman kung uuwi pa kami. Ang daming pasaherong naghihintay makasakay, oh. 5 oras na ako nakapila. Kanina may bus. Ngayon, wala na raw uli. Hindi pwedeng hindi ako makauwi ng probinsya. Kailangan makauwi talaga ako. Pero paano? Ang hirap naman ng sitwasyon ko rito. Sa dami ng mga tao, wala namang maupuan. Ilang oras pa ba akong tatayo rito sa bus terminal? Nagpa-vibrate yung cellphone ko. Tumatawag si Mabel. Gwen, nasa ka na? Nakauwi ka na ba o nasa biyahe ka na? Nasa terminal pa rin, Mabel. Hindi pa sigurado kung may babiyahe pang bus. Ang daming stranded na pasahero dito. Ewan ko kung makakauwi pa ba ako o hindi. Ay, naku. Alam kong mahalaga sa'yo na makauwi ng probinsya niyo para sa bagong taon. Pero kung ganyan naman ang sitwasyon dyan sa bus terminal ngayon, baka naman kailangan mong mag-decide kung magtsatsaga ka bang bumalik na lang sa bahay mo o hindi. Sanay na akong gumagawa ng paraan. Umaayos na mga problema. Pero ngayon, ito yata ang problemang hindi ko maaayos kahit ano pa ang gawin ko. Sakyan mo na lang ang problema kung di mo kayang solusyonan. Anong malay mo mamaya, masolve din yan ang kusa. Kung alam mo lang kung ilang beses ko nang sinabi yan sa sarili ko. Pero hindi rin ako kumbinsido. Paalala po sa lahat ng pasahero! Pansamantalang suspendido ang karamihan ng provincial trips dahil sa masamang lagay ng panahon. Maghintay po tayo ng karagdagang abiso. Ayan, nag-announce na nga. Suspendido na ang mga biyahe ng bus. Anong gagawin mo? Hindi maghihintay. Kahit wala nang kasiguraduhan kasi kung babalik naman ako sa bahay, paano kung biglang may bumiyahing bus? Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Nandito lang ako. Tawag ka lang kapag kailangan mo nang makakausap habang naghihintay ka ng bibiyahing bus, ha? Naputol pang tawag ni Mabel. Ako naman ay... Lumakas na ang ulan. Makahanap nga ng mas safe na pwesto. Pakiramdam ko mas dadami pang stranded na pasahero maya-maya. Hi, miss. Mukhang matagal-tagal pa talaga tayo rito, no? Kaya na pa nga sinusubukang hulaan kung alin ang mauunang dumating. Ang bus ba o yung bagong taon eh? Kung may premyo lang ang paghihintay, baka may maiuwi na ako. Kung ganon, panalo na tayo lahat dito. Teka, ako nga pala si Javi. Kinausap na kita kasi kaya na pa ako naiinip dito. Mapapalis na nga itong laway ko eh. Buti na nga lang, hindi ka suplada. Ano pangalan mo? Gwen, Nice name, ha? Saan ka pupunta? sa Tarlac. Mas malapit ako. Pampanga lang. Sana may masakyan pa tayo, no? Ang hirap ma-stranded dito sa bus terminal. Lalo na, nakatayo lang tayo dito. Sana nga. Pero mukhang malabo na. Aray! Pare! Alam kong masikip na rito sa terminal, pero sana tinitingnan mo dinadaanan mo. Para hindi ka nakakabangga ng tao. Sorry, miss. Jay? Magkakilala kayong dalawa? Wow! Small world, ha? Magkakilala kayo? Oo, Javi. Kapatid ko si Jay. Uuwi ka rin? Oo. Kaso suspended pa ang biyahe. Baka hindi rin ako makauwi. Kanina ka pa ba rito? Kanina umaga pa. Nagbabaka sakaling makasakay agad kung maagang pupunta rito. Kaso, umaga pa lang, ang dami ng pasahero. 5 o 6 na beses na akong pumila. Tapos sa huli, sasabihin lang na suspendido na ang biyahe.
Mukhang pareho tayong nagkamali sa akalang may kontrol pa tayo sa mga mangyayari ngayon dito sa bus terminal. Teka, makikisingit lang sa usapan niyo, ha. Mabuti at dito rin nagpunta ang kapatid mo, Gwen. May makakasabay ka na maghintay ng bus. May makakasabay ka na rin sa biyahe pa uwi. May biyahe pang bus. Oo nga. Teka, gusto niyo ba magkape? May vending machine dun, oh. Oops, huwag na kayong sumagot. Basta kukuha ko na lang kayo. Teka, hintayin niyo lang ako rito, ha. Kaibigan mo? Nakilala ko lang rito, nainip yata. Kinausap ako eh. Mukha namang mabait kaya nakipag-usap na rin ako. Hindi ko inasahan na makikita kita rito. Ako rin, hindi ko naisip na makakasabay kita sa biyahe kung may babiyaheng bus man. Sabi ko nga, mas maigi nang hindi tayo magkasalubong. Ganun na ba ako kalala sa'yo? Hindi ko sinabing galit pa rin ako. Mas gusto ko lang ng tahimik. May pagkakaiba ba yun? Minsan oo, minsan mas mabigat pa. Hindi ko rin alam kung paano magsisimula. 5 taon na rin ang lumipas. 5 taon na puno ng mga kinimkim na salita na hindi na nasabi. At mga salitang piniling lunukin na lang. Marahil para iwasan ang lalo pang paglaki ng mga sama ng loob. Akala ko mas madali yun kesa makipagtalo eh. Ako naman, akala ko sapat ng pananahimik para maging maayos ang lahat. Mukhang pareho tayong mali. Ayan ang kape niyo. Ayan, ha. Mainit-init pa yan. Salamat. Ito naman sa'yo. Salamat. Para sa mas mahaba-habang kwentuhan, di ba? Mukhang wala na talaga tayong choice kundi maghintay. At magtiis. Oo, baka magkasabay. Paalala po sa lahat ng pasahero! May isang provincial bus na papayagang bumiyahe mamaya alas 8 ng gabi. Limitado po ang upuan. Unahan po sa pila. Narinig mo yun? Oo, mukhang yun ang huli. Kung hindi tayo gagalaw ngayon, baka maiwan na naman tayo. Hindi pa rin sigurado kung pareho tayo makakasakay. Alam ko, pero mas hindi sigurado kung maghihintay pa tayo ng iba. Halina kayo, pumila na tayo doon! Doon na kayo mag-usap sa pila, dali! Mukhang kalahati na ng mga tao sa terminal ang sabay-sabay na pumila. Mukhang malabo pa rin tayo makasakay Hindi naman sinabi kung saan ang biyahe ng bus. Malamang mamaya hindi rin sasakay yung ibang nasa unahan ng pila. Muntik pa ako madulas. Dahan-dahan lang. Kung magmamadali ka masyado, madudulas ka talaga. Hindi na pwedeng mabagal ngayon. Ilang oras na tayong naghihintay. Hindi rin naman nalawak ang daan kahit magmadali ka eh. Sanay akong umusad kahit masikip. Alam ko, kita ko naman palagi. Ano ibig mo sabihin? Na kahit wala ng espasyo, ikaw pa rin ang nauuna. Kahit sa bahay dati. Hindi ko ginusto yun. Kailangan lang may gumawa. Palagi mo sinasabi yan. Dahil yun ang totoo. Uy, ang seryoso naman yata ng pinag-uusapan nyo. Malapit na mag-alas 8, ha? Sana makasakay tayo, no? Tiwala lang, makakasakay tayo. Kahit nakatayo ako buong biyahe, okay lang. Ang mahalaga, makauwi ako para sa pagsalubog sa bagong taon. Ay, sana nga makasakay tayo. At sana hindi matraffic. Para makarating tayo sa uwi natin bago maghating gabi. Ilang oras na lang, bagong taon na. Mabuti nga tumigil na ang ulan. Ewan ko lang mamaya, baka umulan na naman. Nandito na ang bus! Biyaheng Pangasinan! Pwede nang sumakay! Yung mga papuntang Pampanga, Tarlac at Pangasinan! Makakasakay kaya tayo? Sana naman. Nakikita kong maraming nasa unahan nung umalis sa pila. Hindi siguro yan ang biyaheng hinihintay nila. Malapit na tayo. Mukhang makakasakay tayo, Gwen. Okay, makakahinga na ako ng maluwag sa wakas. Nakasakay din tayo. Akala ko hindi tayo aabot. Ayan, aalis na tayo. Mabuti na rin na napuno ka agad tong bus. Hindi na maghihintay ng iba pang mga pasahero, di ba? Makakauwi na tayo. Ay, sa wakas. Okay ba kayong dalawa dyan? Mauna na ako bumaba sa inyo, ha? Pag nakatulog kayo sa biyahe. Hindi ko na kayo gigisingin, ha? Sige lang, Javi. Salamat. Gwen, anong apelido mo? Hanapin kita sa Facebook. Gwen, magsisend ako ng friend request, ha? Oo, sige lang. Bermudez ang apelyido ko. Ba't wala kang kibo? Anong iniisip mo? Wala. Hindi ko akalain na sa wakas. Nakasakay na rin tayo. Parang laging may bagong dahilan para maantala ang biyahe natin. Oo eh. Pero kahit dito sa loob ng bus, parang mas mahigpit ang hangin kaysa sa labas. Hangin lang ba o pati damdamin? Alam mo, matagal na tayong hindi nagkakaintindihan.
Hindi lang damdamin. Lahat ng hindi natin nasabi parang nakabalot sa paligid natin. Naalala mo ba nung bata pa tayo? Halos bawat Pasko at bagong taon, ikaw ang palaging nasa likod pag nagpipicture taking. Oo, alam ko yun. Hindi ko nakakalimutan. Palaging ikaw ang nasa una. Laging ikaw ang inuuna sa lahat ng bagay. Kahit sa simpleng laro, palaging ikaw ang bida. Hindi ko rin gusto yon. Ang gusto ko lang masaya ang lahat. At akala ko yun ang tama. At hindi ko maipaliwanag sa'yo nun. Pero parang lagi akong pangalawa. Laging may iba pang mas mahalaga sa akin. Kahit kailan hindi ako nauna sa'yo. Para lang akong anino mo. Jay, hindi yun sa ganun. Kahit anong gawin ko, laging hindi kita malalagpasan. Hindi kita mauunahan. Lagi lang akong pangalawa sa'yo sa paningin ni nanay at tatay. Laging ikaw ang inaasahan sa lahat. Parang ikaw lang ang napapakinabangan nila. At ako, parang walang silbi. Jay, hindi mo alam kung gaano ko pinipilit na maging magaling. Na maging tama sa lahat. Hindi ko ginawa yun para lang laging mauna. Hindi ko ginawa yun para mapunta ka sa ibaba. Ginawa ko yun dahil pakiramdam ko, kung hindi ko gagawin, walang ibang gagawa. Kaya nga mukhang lagi kang perpekto sa paningin ng lahat ng tao. At ako, parang hindi sapat ang mga ginagawa ko. Parang laging may kulang sa akin. Hindi ko rin gusto yun, Jay. Hindi ko rin gusto na naramdaman mo yun. Pinipilit ko lang na maging matatag pero hindi ko alam na nasasaktan rin pala kita sa parang hindi ko sinasadya. Saan ang baba nyo? Dalawang Herona Tarlac po. Eto ang bayad ko. Ako na. Hindi. Ako magbabayad ng pamasahe ko. Babalikan ko Bibigyan ko lang muna ng ticket ng lahat ng mga pasahero. Hoy, nandito lang ako sa unahan nyo Ano ba pinagtatalunan nyo? Sa pila pa lang, parang seryoso na yung pinag-uusapan nyo Wala, Javi. Okay, sabi mo Ang laki ng inggit ko sa'yo. Ha? Sikat ka sa lahat. Paborito ka ni nanay at tatay. Ikaw ang laging napapansin. Ikaw ang laging pinupuri. Ikaw ang laging nagbibigyan ng pabor. Samantalang ako, laging nakukumpara sa'yo. Pero kailanman hindi kita napantayan. Hindi rin yun naging madali sa akin. Lahat ng inaasahan nila sa akin, kailangan kong magawa. Parang nagkaroon ako ng pasanin na hindi ko kayang ibato sa iba. Kasi inaasahan nila na kaya ko na ako ang gagawa. Kaya siguro mahirap magsalita nun. Pero kahit tahimik lang ako, iniisip ko kung bakit laging ikaw ang inuuna. Kung bakit kahit sa simpleng bagay, ikaw ang bida at nababaliwala ako. Akala ko ako lang. Hindi ko alam na pareho tayong nagtatago ng sakit. At hindi natin alam na nasasaktan din natin ang isa't isa dahil sa pagiging tahimik natin. Jay, hindi ko alam noon kung paano lalapit sa'yo. Lagi akong natatakot na kapag nagtanong o nagsabi ako, baka mas masaktan ka o baka mas lalong mag-init ang ulo mo. Akala ko, mas magiging maayos para sa ating dalawa kung tatahimik na lang ako. Akala ko noon, kapag tahimik lang ako, okay na lahat. Pero hindi pala. Kasi naipon ang lahat ng kimkim kong katahimikan. At dumating ako sa puntong gusto ko nang sumabog. Pero pinili ko ulit na manahimik. Ang akala ko naman, kapag nagagawa ko lahat ng in-expect nila sa akin, okay na. Akala ko basta napasaya ko sina tatay at nanay, masaya na ang lahat sa pamilya. Hindi pala. Kung alam lang natin noon, baka hindi tayo nagkalayo ng ganun katagal. Pero kahit ganun ang nangyari, nandito tayo ngayon. Nagkasabay sa biyahe pa uwi sa lugar kung saan tayo lumaki. Halos 5 taon na ang nakalipas mula nang takasan natin ang isa't isa. At ngayon, parang nararamdaman ko na ang bigat ng lahat. Matagal tayong nanahimik at nag-iwasan. Hindi ko alam kung may galit ka sa akin pero hindi ako kailanman nagalit sa'yo. Hindi ko inaasahan na makakapag-usap tayo ng ganito. Ako man, hindi ko rin inasahan pero mabuti na rin na nagkita tayo rito at nagkausap. Mas magaan na ngayon sa pakiramdam kahit hindi pa tapos. Kunin ko na po pamasahe nyo. Ako nang magbabayad, Jay. Hindi. Bayaran mo yun sa'yo. Magbabayad ako ng sa'kin. May pera ako. May trabaho ko. Hindi ko kailangan umasa sa'yo. Sige. Eto
ang bayad ko. Oh, easy. Magbabagong taon na, parang nangangamay away dito ah. Ay, hindi po. May konting pinag-uusapan lang. Sige, bahala kayo. Oh, itong sukli niyo. Ay, uy! Ano nangyari? Wala. Akala ko pati konduktor sumari na sa pinag-uusapan niyo. Sige na, i-edit lang ako sandali ha. Mabel, nakasakay na kami sa bus. Siguro naman makakarating ako sa bahay bago maghating gabi. Ayoko namang magbagong taon sa bus, ano? Kami? Sino kasama mo? Si Jay, kapatid ko. Pero saka na ako magkukwento, Oh, mabuti naman pala't nakasakay na kayo. Akala ko talaga babalik ang luhaan sa bahay. Teka, umuulan ba dyan sa dinadaanan ng bus? Hindi. Mabuti nga't huminto ng ulan. Pero alam kong may bagyo kaya anytime pwedeng bumuhos ulit ang malakas na ulan. Sana naman wag muna. Sayang naman ang celebration ng New Year kung umuulan. Paano na yung mga paputok? Basta ako, ang goal ko lang makarating ng bahay bago mag-New Year. Bahala na kung umulan man o hindi. O basta, pag kailangan mo ng kachika, tawagan mo lang ako, Gwen. Oo, sige. Tawag na lang ulit ako mamaya. Alam kong busy ka sa paghahanda ng medianoche. Sinabi mo pa. Bye! Jay, naaalala mo pa ba si Uncle Bodji? Yung laging may baong biro para mapangiti tayo kahit sa gitna ng problema? Parang siya lang yung tanging tao noon na kayang basahin ang mabigat na nilalaman ng puso natin. Oo. At kahit sa kanya, hindi ko masabi ang lahat ng mga hinanakit ko. Minsan, tinatawanan ko na lang ang mga nararamdaman ko. Ayoko makita niya kung gaano ako nasasaktan. Ngayon ko lang din naisip, siguro yun ang dahilan kung bakit gano'n ang approach ko sa buhay. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong humiti kahit na may iniinda. At ako naman, natuto ko maging tahimik. Natuto magtago ng mga problema at galit. Dahil kahit nakikita ko siya, hindi ko kaya ipakita ang galit at lungkot ko. Alam mo, naiintindihan ko na ngayon kung bakit ganito ang mga magulang natin. Gusto nilang maayos tayo, gusto nilang maging masaya tayo. Pero hindi nila alam na minsan, masyado ring mataas ang inaasahan nila. Oo nga. At sa bawat pagkukulang na magawa ng isa, pakiramdam ko, parang nagkakasala ako sa kanila, kahit hindi naman. Ngayon ko lang naramdaman ang lahat ng sakit na yon. Hindi lang sa akin, kundi sa ating dalawa. Alam mo, hindi ko sinasadya noon na laging makipagtalo sa'yo. Ginawa ko lang yon dahil gusto kong protektahan ang pamilya natin. Kahit minsan, nakakasakit na sa'yo. Hindi ko rin sinasadya noon na magtampo at magtago sa sarili. Dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko. Ngayon, ramdam ko na parang bumubukas ang bawat sugat. Pero hindi ito masakit. Dahil magkasama tayo. Ngayon, ramdam kong hindi lang ako ang nagtataglay ng bigat. At hindi lang ikaw ang nagtataglay ng galit. Pareho tayong tao na nagkamalit na saktan. Pampanga na! Yung mga bababa ng tao kilos na! Gwen, Jay, mauna na ako sa inyo Happy New Year! Salamat, Javi. Happy New Year din sa'yo. Ingat ka, pare. Oo! Tumatawag si Nanay. Hello, Nay? Ay, Gwen, nasan ka na? Nasa biyahe ka na ba? Kanina ka pa naman hinihintay ng tatay mo. Nasa bus na ako, Nay. Kakalagpas pa lang namin sa dao. O hindi pa ma-traffic? Umuulan pa dyan? Hindi naman traffic, Nay. Hindi rin umuulan. Sana hindi na umulan hanggang makarating kami dyan. Kami? O sino kasama mo? Si Jay, Nay. Totoo ba? Kasama mo si Jay? O saan kayo nagkita? Sa bus terminal, Nay. Na-stranded kasi kami doon ng ilang oras din dahil kanselado ng biyahe. Buti na nga lang at pinayagang bumiyahe ang isa pang bus at swerteng nakasakay kami. Ganun ba? Kung nagkataon pala baka hindi kayo makakauwi dito para magbagong taon. Kakausapin niyo po ba si Jay? Ay, pwede ba? Jay, kakausapin ka raw ng nanay. Wag na. Sabihin mo, tulog ako. Anay, nakaidlip pala si Jay. Huwag na nating gisingin kasi pagod siya katatayo sa bus terminal kanina. Siya, sige anak, mag-iingat kayo. Hihintayin namin kayo ng tatay Luis nyo. Jay, tingnan mo, malapit na tayo sa Herona. Ilang minuto na lang bababa na tayo. Akala ko talaga hindi na tayo makakauwi. Patagal din tayong hindi nakauwi rito. Sa tingin ko naman, hindi importante kung makakauwi ako o hindi. Aminin na natin. Ikaw lang inaasahan ni na tatay at nanay na uuwi ngayon. Hindi yan totoo.
Gusto ko ngang kausapin ni nanay sa telepono kanina eh. Oh my God, umaambon na. Sana makababa na tayo ng bus bago pa man lumakas ang ulan. Ewan ko ba? Mayang malapit na tayong bumaba. Biglang bumalik ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ako haharap kina nanay at tatay. 5 taon akong nawala at hindi nagparamdam. Paano ako kikilos ngayon sa harap nila? Hindi mo naman kailangang magpanggap. Kumilos ka kung paano ka nila nakilala. Anak ka nila, kapatid kita. Doon pa lang wala na tayong ibang pag-uusapan pa. Ang hindi nakikita ng mata, nararamdaman ng puso. Herona! Tarlac! May bababa ba? Meron kuya, para na po sa tabi. Sige. Halika na Jay, bumaba na tayo. Sige na, bilis ang kilos ha. Dandan! Ay, sandali lang kuya, masyado kang excited. Jay, sumunod ka na, yung bag mo, huwag mo kakalimutan. Jay, halika, medyo lumalakas na yung ulan. May payong ako, sumukod ka rito. Pwede namang hindi na lang ako magpayong. Naku, hindi, baka magkasakit ka pa. Halika na. Sumukod ka para sabay na tayo maglakad papunta sa bahay ni na tatay at nanay. Malapit na yun mula rito. Sige. Salamat. Excited na ako. Magsa-celebrate tayo ng bagong taon na kumpleto tayo. Kinakabahan pa rin ako. Jay, hindi ka dapat kabahan. Sila tatay at nanay lang naman ang pupuntahan natin. I'm sure hinihintay ka na rin nila. Sana nga. Gwen! Jay! Nako, sabi ko na nga ba't kayo yung bumaba sa bus eh. Nakita kong huminto ang bus kaya nag-abang na ako rito sa labas ng bahay. Nay, nasa ng tatay? Ay, nandun sa loob. Halika na. Pumasok na tayo at baka lumakas pa yung ulan. Ay, ang akala ko nga, lagpas na ng hating gabi kayo makakauwi. Naku, masaya po't nandito na kayong dalawa. O tara, pumasok kayo. Oh, maligayang pagdating sa inyong dalawa. Nako. Alam kong pagod kayo sa biyahe, pero maya-maya lang ay pagsasaluhan na natin ang handa natin sa medianoche, ha? Mano po, tay? Ay, kaawang ka ng Diyos, anak. Tay, namiss ko po kayo ni nanay. Ang tagal din ng 5 taon na hindi ako nagparamdam sa inyo. Kaya, pasensya na po. Huwag mo nang isipin yun. Ganun talagang pamilya. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero dahil nga pamilya, hindi nawawala ang pagmamahal sa isa't isa. Tama ang tatay mo, Jay. 2 kayong anak namin ni Luis at pareho namin kayong bahalang ate Gwen mo. Ay, may sasabihin sa'yo mamaya ang tatay Luis mo. Alam kong pagkatapos niyong mag-usap, maiintindihan mo ng lahat. Luis, praktikal lang naman ang iniisip ko. Matagal lang walang pakinabang ang lupa. Kung maibenta man natin, may madadagdag tayo sa pagpapagamot mo. Alam ko, Nena, pero ayokong ipagbili. May dahilan kung bakit hinahawakan ko pa rin yun. Ano na lang ang mangyayari kapag ipinagbili ko yun? Tapos hindi rin naman ako gumaling sa sakit ko. Hindi naubos na nga, dapat sana ipapamana ko kay Gwen sa tamang oras. Tay, hindi ko naman po hinihingi. Kung kailangan talaga, okay lang sa akin, ibenta. Hindi, anak. Para sa'yo ang lupang yon. Hindi baling mamatay ako kaysa naman maubos ang mga lupa natin at wala namang matitira para sa'yo. Anong plano, tay? Plano para kay ate Gwen lang? Ay, Jay! Narinig ko lahat, tay! Dapat... Para doon kay ate Gwen ang lupa. Ipapamana kapag tamang oras. Lagi na lang si ate Gwen ang naisip nyo. Paano naman ako? Anak nyo rin ako. Bakit lagi nyo ako iniitsipwera? Jay, sandali lang. Hindi mo naiintindihan ang... Hindi ko naiintindihan? Alin doon ang hindi ko naiintindihan? Wala na akong pwesto sa mga plano nyo. Lagi na lang si ate Gwen ang iniisip nyo. Di ba, tay? Si ate Gwen lang ang importante sa inyo ni nanay. Jay, hindi ganun. Ate, hindi ka kausap ko ngayon. Tay, sabihin nyo nga sa akin, si ate Gwen lang bang naiisip niyong pamanahan? Anak, hindi kailanman naging ganyan ang intensyon ko. Pero yun ang lumalabas na gusto niyong mangyari. Lupa para kay ate Gwen. Plano para kay Gwen. Ito para kay Gwen. Ako, saan ako lulugar?
Jay, pakinggan mo muna ang tatay mo. Pagod na akong makinig, Nay. Buong buhay ko, pakiramdam ko, lagi na lang akong huli. Lagi na lang si ate ang maaasahan, ang nandyan. Si ate lang ang magaling. Jay, hindi ko hiningi ang lupa at hindi ko gugustuhin makuha yan kung kapalit nun eh maramdaman mong wala kang halaga. Masakit para sa akin na marinig na may nakalaan na pala para sa'yo. Sa'yo lang, hindi ako kasama. Jay, kanina ka patahimik. Alam kong may bumabagabag sa'yo. Sabihin mo na. Ano pa bang sasabihin ko, ate? Kitang-kita naman. Kahit hindi ko buksan ang bibig ko, alam mo na siguro. Kung tungkol to sa narinig mo kanina kina nanay at tatay, gusto kong malinawan Hindi lang yun. Matagal na to, Ate Gwen. Bata pa lang tayo, ramdam ko na. Ikaw ang laging bida, ikaw ang laging pinupuri. Jay, hindi ko ginusto yun. Alam ko. Pero ikaw ang laging tinatawag na maaasahan, matino, proud kami sa'yo. Samantalang ako parang laging may kulang sa akin. Wala ba akong pakinabang? Jay, hindi sa ganun. Pero ganun ang pakiramdam ko. Kapag may okasyon, pangalan mo lagi nauuna. Kapag may problema, ikaw ang hinahanap. Eh ako, laging second option. Jay, hindi ko alam na ganito kabigat ang dinadala mo. Kasi hindi mo kailanman kailangang dalhin yun. Ikaw ang number one. Ako palaging second na sumusunod lang sa anino mo. Masakit marinig yan. Hindi dahil mali ka, kundi dahil totoo pala na nasasaktan ka habang iniisip kong okay lang ang lahat. Akala mo okay lang ako kasi hindi ako nagsasalita. Kasi natuto akong tumahimik. Natuto akong lunukin lahat. Jay, kung alam mo lang kung ilang beses kong gustong bumitaw, hindi dahil kaya ko, kundi dahil wala akong choice, ako ang inaasahan. Pero ikaw ang pinipili. Lagi. Pinipili, oo. Pero hindi dahil mas mahal ako. Ang hirap lumaki na pakiramdam ko. Kahit anong gawin ko may mas magaling na agad. May mas mahalaga. Jay, hindi kita kinokompetensya. Kapatid kita. Hindi tayo magkalaban. Hindi tayo magkalaban. Pero pakiramdam ko natalo na ako bago pa man nagsimula ang laban. Kung may mali man dito, hindi ikaw yon at hindi rin ako. Pareho lang tayong nasaktan sa magkaibang paraan. Sana lang minsan may makita rin si nanay at tatay sa akin eh. Hindi lang bilang kapatid mo. Jay, bakit tahimik ka? Anong iniisip mo? Wala po, tay. Jay, anak. Gusto ka sana naming makausap ng nanay mo. Matagal na namin gustong linawin to, ha? Pero palagi kaming nauunahan ng katahimikan mo. Alam ko na po ang sasabihin nyo, tay. Tungkol dun sa lupa. Matagal ko na pong tinanggap na para kay Ate Gwen lang talaga yon. Anak, hindi totoo yan. At masakit sa amin na iniisip po yan ng napakatagal ng mag-isa. Pero narinig ko po kayo noon. Hindi ko inimbento yon. Narinig kong sinabi nyo na ipapamana kay Ate Gwen ang lupa. Wala man lang nabanggit tungkol sa akin. Totoo, narinig mo kami. Hindi ka nagkamali doon. Pero ang usapang narinig mo, isang bahagi lang ng buong plano. Paano ko po iisipin na bahagi lang? Eh yun lang ang malinaw na narinig ko. Para sa akin, malinaw na malinaw noon na may pinipili na kayo. Jay, hindi dahil hindi nabanggit ang pangalan mo, ibig sabihin ay wala ka na sa isip namin. May mga usapang hindi namin inaakalang may makaririnig. Anak, ang lupang narinig mo ay para talaga kay Gwen. Dahil siya ang may balak tumira doon at mag-aalaga sa amin kapag tumanda na kami. Hindi lang naman yun ang lupang pag-aari namin ng nanay mo. Ibig sabihin, may lupa rin na para sa akin? Ibig sabihin, hindi lang si Ate Gwen ang pinaglaanan nyo ng pamanang lupa? Oo, anak. May lupa rin naman na nakalaan naman para sa'yo. Hindi namin kailanman naisip na kalimutan ka. Kung tutuusin anak, matagal na namin pinag-uusapan ng tatay mo kung paano mo gagamitin ang lupa mo. Dahil alam naming ibang pangarap mo at ibang tatahakin mong buhay. Eh bakit po hindi nyo sinabi agad? Dahil akala namin darating ang tamang panahon. At dahil nagkamali kami sa pag-aakalang naiintindihan mo na mahal ka namin, kahit hindi namin lahat nasasabi. 5 taon po ako may galit sa dibdib.
at hindi nagparamdam sa inyo. Iniisip kong mas mahalaga si Ate Gwen kaysa sa akin. Anak, wala kaming paborito. Magkaiba lang kayo ng pangangailangan. Pero pareho ang bigat ng pagmamahal namin sa inyo. Kung may pagkukulang man kami, yun ay ang hindi namin agad nilinaw. Mahal ka namin. Hindi namin sinadya na saktan ka. Ngayon ko lang po narinig ang mga salitang yan. At ngayon ko lang po naramdaman na mali palang akala ko. Jay, hindi ka kailanman naging pangalawa, anak. Dahil anak ka rin namin. At kahit kailan, hindi ka nawala sa plano ng pamilya natin. Pasensya na po, Tay. Nay, sa galit ko, mas pinili kong umalis kaysa magtanong. Mas pinili kong magtampo kaysa makinig. Sorry po. Naiintindihan namin, anak. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon. Salamat po sa paglilinaw at salamat po sa pagmamahal na hindi ko nakita noon. Pero malinaw na malinaw ko na nakikita ngayon. Oh, Boji! Mabutit nagpunta ka rito. Dito ka na magbagong taon na. Total, wala ka namang kasama sa bahay mo. Tamang-tama. Kararating lang ni na Gwen at Jay. Ang mga pamangkin ko! Akala ko hindi kayo makakauwi bago maghating gabi. Tito Boji, ang tagal ko kayong hindi nakita. Pogi pa rin ah. Ay naman! Nasa lahi na natin yan! Tito Boji, muntik na talaga kaming hindi umabot sa pagsalubong sa bagong taon. Ang dami namin pinagdaanan bago makauwi rito. Eh, huwag na kayo magpaliwanag. Kumain na muna tayo. May kakwento pa kayo sa akin. Maraming taon ko kayong di nakita kaya bumawi kayo ng kwento, ah! Tito Boji, salamat sa pag-aalaga noon at sa pagtulong sa amin na tumawa kahit may tampuhan kami. Oo nga po, Tito. Kahit sa mga taon na nagkalayo kami ni Ate Gwen, naalala ko pa rin ang mga biro mo. Nakakatulong yun sa mga araw na nahihirapan kami. Eh, alam nyo, minsan, kailangan natin ng konting tawa para di malunod sa problema. At mukhang parehong natutuhan nyo yon. Tama ka, Tito Boji. Ngayon ko lang naisip na sa kabila ng maraming taon na walang komunikasyon, may pagkakataon pa rin para mag-usap at tapusin ang mga hindi pagkakaintindihan. Kailangan pala magbukas ng damdamin. Para saan pa na pamilya kami kung basta namin tatalikuran ng isa't isa. Iyan ang gusto kong marinig. Pareho kayong tao, pareho kayong may puso, at kahit may galit, may pagmamahal din. Happy New Year! Happy New Year, Tay! Nanay, Jay, Tito Boji! Happy New Year sa ating lahat! Ay, masayang-masaya ako dahil magkakasama tayong buong pamilya ngayong bagong taon. At sana, sa mga susunod pang bagong taon, magkakasama pa rin tayo. Mga anak, halika kayo sa kusina. Tikman natin ang inihandang pagkain ng nanay-nena nyo. Oh, Boji, halika na para mabusog tayo. Kasi talagang pupunta ako. Mga pamangkin, sumunod na kayo sa kusina. Alam ko na miss yung luto ng nanay nyo. Jay, halika na. Alam kong gutom ka na. Oo ate, talagang gutom na ako. Jay, anak, nagluto ako ng paborito mong ube halaya. Salamat, Nay. Siguradong masarap yan. Jay, habang nakaupo tayo rito sa tabi ng hapag, ramdam ko na parang bawat galit o sama ng loob at tampuhan, wala na talaga sa akin yun. Mas magaan na ang pakiramdam ko ngayon. Oo, Ate Gwen. Ganun nga rin ang nararamdaman ko. Sa 5 taon ng hindi pagkakaintindihan, ng pag-iwas, ng sama ng loob, naisip ko, bakit nga ba umabot tayo sa ganun? Eh, pwede naman tayong mag-usap. Sana pala, nag-usap tayo noon pa lang. Wala sanang nasayang na mga taon. Ay, Gwen, Jay, nakikita ko ng mga ngiti ninyo at ramdam ko ang bawat salitang hindi niyo nasabi noon. Ay, nakakatuwa na kahit matagal kayong nagkalayo, nagawa niyong intindihin ngayon ng isa't isa at pag-usapan ng ang dapat sana'y noon niyo pa pinag-usapan. Yun ang pinakamahalaga. Hindi sa tagal ng paghihiwalay sinusukat ang pagmamahal, kundi sa bawat hakbang na ginawa nyo para mabukas ang puso at magkaintindihan. Tama mga magulang nyo, Gwen, Jay. At alam nyo, minsan ang pinakamahirap hindi ang distansya, kundi ang pagbubukas ng puso. Pero masaya ako dahil mukhang nagawa nyo yun. Tito Boji, salamat sa lahat ng mga ngiti ninyo, sa mga biro at sa mga pagkakataong pinakita mong okay lang umiyak.
Okay lang magsalita ng totoo. Oo nga, Tito Boji. Bawat biro mo noon, kahit simpleng ngiti lang o halakhak, ramdam namin ng pag-asa. Kaya ramdam ko rin ngayon ang liwanag sa loob ng puso ko. At kahit may galit at sama ng loob noon, kahit may tampuhan, ramdam ko ngayon na pwedeng kalimutan yung lahat at magsimula ulit ng mas masaya. Kahit paunti-unti, kahit dahan-dahan. Tanggap ko na ang mga nangyari at naiintindihan ko na. Magkapatid kami, ano man ang mangyari. Hindi ko may tatanggi na kapatid ko si Ate Gwen. Nakikita ko ang inyong puso, mga anak. At ramdam ko na mas handa na kayong harapin ang bawat taon na darating. Sa simpleng sandaling ito, ramdam ko ang bagong kabanata. Hindi lang para sa inyo, kundi para sa ating pamilya. Iyon ang pinakamahalaga. Nagsimula kayong magkaintindihan. Nagbukas ng damdamin at ngayon buo na ang puso nyo para sa isa't isa. Uy, Gwen! Happy New Year! Umabot pa kayo bago maghating gabi, ah. Hindi na kita matawagan kanina eh. Akala ko nawalan ka na naman ng signal dyan sa province. Happy New Year, Mabel! Oo, umabot naman kami. Katatapos lang namin mag-medyanoche. Ang dami pa rin nagpapaputok sa labas. Buti nga huminto na ulit ng ulan. Alam mo ba, habang nagno-New Year countdown kami rito, iniisip ko kayo. Ang sabi ko, kung hindi kayo makarating bago maghating gabi, baka masira talaga ang plano mong makasama yung mga magulang mo na salubungin ng bagong taon. Kala ko nga rin. Pero nakarating kami kalahating oras bago mag-alas 12. Teka, kumusta kayo ni Jay? Iba yung boses mo ngayon, ah. Parang mas magaan. Nag-usap na kami. Hindi yung perpekto, hindi yung parang sa pelikula, pero totoo. Tahimik, walang sigawan. Sa totoo lang, ah, winner yon. Hindi laging kailangan ng malaking eksena para maitawid ang pinupunto mo. Oo, natutunan ko rin na hindi ko kailangang akuin ang lahat. Nakakapagod ba lang maging strong palagi? Matagal lang kitang gustong sabihan yan eh. Pero alam mo naman, ikaw lang din ang makakarinig sa sarili mo kapag handa ka na. Salamat, Mabel, sa lahat ng tawag mo. Sa mga paalala mo na hindi ako nag-iisa kahit parang ganun ang pakiramdam ko dati. Kaya nga ako tumawag ngayon para sabihin sa'yo nandito lang ako. At kahit anong mangyari, magkaibigan tayo. Iba ang pakiramdam ng bagong taon ngayon. Hindi dahil okay na ang lahat, kundi dahil parang kaya ko nang harapin yung hindi pa. Yan ang totoong New Year wish ko para sa'yo. Hindi perfect, pero mas malakas na ang loob. Salamat. Next time, dito ka na mag-New Year. Baka mas maingay na, mas magulo at mas totoo. O sige, basta ba ikaw ang magluluto, ah? Alam ko namang masarap ka magluto. Deal! Sige, salamat sa tawag, Kailangan ko to. Anytime! Happy New Year ulit, Gwen! Happy New Year! Aba, si Javi. Nagsend na nga ng friend request sa Facebook at may chat pa sa Messenger. Bumabati ng Happy New Year. Jay, ang weird ng feeling nito. Parang ang tagal bago tayo nakarating dito. Pero heto tayo, magkasama sa unang araw ng bagong taon. Ate Gwen, ramdam kong unti-unti nang nawawala ang bigat ng nakaraan. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na magkausap tayo sa bus. Kung hindi tayo nagkasabay sa biyahe o kung hindi tayo nagpansinan sa terminal, baka hanggang ngayon dala pa rin natin ang mga sama ng loob natin sa buhay. Oo nga. At alam mo, kanina ko pa iniisip na kahit gaano tayo nag-iwasan at nagkamali noon, pwede pa rin tayong magsimula uli. Yung bago, yung mas masaya. Tama. Tapos na mga tampuhan at sama ng loob na naramdaman dati. Nakikita ko ng pagkakabati o pagkakasundo nating buong pamilya. Salamat, Jay. Magiging maganda ang salubong natin sa bagong taon. Salamat rin sa iyo, Ate Gwen, sa pagiging tapat sa sarili mo at sa pag-intindi sa akin. Happy New Year, Ate Gwen. Happy New Year, Jay! Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po
dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa